Walang magaganap na ceasefire sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Abu Sayyaf Group para matiyak ang kaayusan sa lalawigan ng sulog ngayong Kapaskuhan. Ayon kay AFP spokesperson Restituto Padilla, posibleng bisitahin ni Paulo Duterte ang mga sugatang sundalo sa naging engkwentro ng militar at bandidong grupo sa Patikul, Sulu kamakailan. Si Kirby Cristobal sa detalye. Posibleng bisitahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalong nasugatan sa naganap na engkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu kamakailan. 3 ang nasawi at umabot sa 21 ang nasaktan sa hanay ng militar habang 10 naman ang napatay at 10 ang nasugatan sa Abu Sayyaf sa nangyaring bakbakan. Aking batid na maaari siyang dumala uli. Pero hindi muna ngayon kasi siya ay ibang bansa. Bibisita po siya sa Cambodia at saka sa Singapore kung aking narinig na tama. No? At baka bumisita siya pagka natapos niya itong mga trip. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na patuloy at walang magaganap na ceasefire kontra sa bandidong grupo para mapanatili ang kaayusan sa lalawigan lalo na ngayong magpapasko. Wala pong tigil ang operasyon natin laban sa mga lawless elements, mga lawless local terrorist groups tulad ng Abu Sayyaf, ng Maute Group, o ano man. Hindi po titigil yan. Wala pong ceasefire dyan. Magkakaroon lang po ng break ang ating mga kasundaluhan. Ang break nila ay hahatiin. Kalahati siguro, uwi muna o 1/3. Tapos yung the rest sa susunod ng mga araw naman. So may Christmas break, may New Year's break. Samantala, kasabay nito sinabi ni Padilla na naibigay na ng Western Mindanao Command ang kustodiya ng 2 Indonesian na pinakawala ng Abu Sayyaf sa kanilang embahada. Binitawan nila ang 2 bihag nila na nakuha nila noong July or sometime middle of the year. No? Ito ay 2 Indonesian national na nangalang si Mohamed Nazir na 62 years old at saka si Robin Peter, isang 32-year-old na Indonesian. At kaninang umaga ay naibigay na po sila sa kanilang representante ng Indonesian Embassy. Binigay po siya, tinurnover po siya ni General Tabagba, ng Deputy ng Western Mindanao Command, doon po sa representante ng Indonesia na nagpunta po na sa Tabagba. Hindi ko po batid kung yung ambassador po sumula nagpunta. Tiniyak rin na opisyal na mahigpit na nakamonitor ang mga sundalo sa mga strategic areas at siniguro ang kaligtasan ng mga tao sa komunidad. Laging kasing high risk ang ating mga kababayan sa mundo dahil lagi yan mismo sila para sa kaguluhan na dulot na itong kidnap for ransom group na Abu Sayyaf. Habang tayo ay nagpapatuloy ng operasyon, ang ating mga kababayan dyan ay makakaasa na we will try our best na gawin lang itong mga labanan na ito sa labas ng mismong syudad. At habang kami nakikipagbabakan dyan para ma-ensure yung safety ng bayan ng Hulo, yung ating ginagawang pagsisikap na i-confine ito sa mga lugar na yan ay mananatiling safe ang ating syudad. So, hindi natin papayagan na makapasok sila ng mga gulo dyan. Kaya ang ating mga kababayan dyan ay mapayapang ipagpatuloy ang kanilang pangangalakal, ang kanilang araw-araw na gawain. Para sa PTV News, Kirby Cristobal.